Good day everyone! For today's video, gawa tayo ng homemade peanut butter. Yan yung ating gagawing peanut butter, yung sobrang binhi ni Mr. Nung kami ay nagtanim ng mani. Ayan, isasangag po natin siya hanggang sa matusta yung ating mani. Isasangag ng walang mantika. Pwede naman lagyan ng mantika. Pero ako, this time di ko siya lalagyan ng mantika. Lutuin natin siya sa mainang apoy at huwag titigil sa paghahalo kasi baka hindi magpantay-pantay yung pagkakaluto ng ating mani. Yan. Pag ganyan na siya, yung huwag naman masyadong sunog na sunog. Baka mag-iiba yung lasa ng ating peanut butter. Yan. Pwede na yan. At papalamigin natin siya. So kapag malamig na siya, yan, malamig na yan. Ilalagay ko sa bilao at ating tatanggalin yung balat. Yan. Lalamas-lamasin lang natin siya ng ganyan para mahiwala yung balat ng mani. Kasi kapag malamig na yan, madali nang tanggalin yung balat. Yan. So, kapag nalamas na natin siya, yan, lilinisan na natin siya, tanggalin natin yung balat na yan. Pagkatapos nating malinisan yung ating tinustang mani, gamit ang blender, gigilingin naman natin siya this time. Paunti-unti lang ang paglagay ha, huwag nating bibilahin, baka masira yung ating blender yan. Yung 1/4 muna yung nilagay ko sa ating mani, tapos pulse lang muna para hindi mabigla yung ating blender. Kung wala kayong blender, pwede naman kayo magpagiling sa bayan, kung sa mga naggigiling meron po. Per kilo po yata yung bayad. Kung gagawa kayo ng peanut butter ng 1 kilo, yan, kaya naman yung blender. Basta wag lang bibiglayin yung ating blender. Dahan-dahan lang. Tapos pag magdadagdag na lang tayo unti-unti hanggang sa malagay na natin lahat. Gigilingin lang muna natin bago natin ilagay yung ibang niya. Ilalagay ko na yung natitira pang mani. Siguraduhin lang natin na nakapatay yung ating blender ha, bago natin siya haluin sa kutsara. Kapag sa tingin natin ay pino na yung pagkakagiling, pwede na natin ilagay yung ating melted margarine or melted butter. Ayan. Tapos lagyan natin ng kalahating tasa ng mantika. Pwedeng paunti-unting maglagay para matansya natin kung gaano kadami yung ilalagay natin. Baka naman sumobra sa
mantika at magiging malabnaw yung ating peanut butter. This time, pinindot ko na yung speed number 1. Kung kaya na siya, ayan. Tapos mag-adjust na lang tayo ng speed kung kinakailangan. Ayan, at nilagay ko na yung ating asukal. Depende na yan sa gusto nyo kung gaano katamis. Pero ako ayoko nang may matamis. Lalagyan ko din ng 1/4 teaspoon na asin. Pang balanse lang sa tamis. So ngayon, pinindot ko na siya sa speed number 3. Kapag sa tingin natin ay nahalo na siyang mabuti at smooth na yung ating peanut butter, pwede na natin yung isalin sa ating garapon or kahit na anong container na malinis. Siguraduhin lang na malinis yung ating paglalagyan para hindi siya masisira. Ganyan lang kadali ang gumawa ng homemade peanut butter. Sa umpisa medyo matagal yung proseso dahil isasangag pa natin tapos babalatan, or kung gusto niyo gumawa ng peanut butter na walang balat, bumili na lang kayo yung walang balat para mas madali. Ito na yung ating homemade peanut butter. Try nyo na rin guys. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, paki-subscribe po at pindutin lang po yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bago nating upload na videos. God bless us all. Thank you for watching.